Magandang oras, magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong kakaibang episode ngayon. Ito yung nangyayari sa Misamis. Ito yung napakasikat na Misamis heist kung saan mga treasure hunter daw na ibang tinitreasure hunt. Ang kanilang hukay ay napakalayong pag-uhukay nito. Tumawid pa ng daan. Under sa daan ay tumawid yung kanilang hukay. At nagrenta pa sila ng gumagawa sila bali ng circus ng karnabal para doon maghukay. At talagang yung pwesto ng karnibal nila ay nasa tapat ng mall. Kaya hindi na mamalayan na gabi-gabi pala gumagawa sila ng hukay hanggang sa makarating sila sa pinakailalim ng sahig ng mall na binutas nila and then napasok nila ang isang tindahan sa mall na nagbinta ng mga alahas. At binutas ang mga bolt gamit ang acetylen. Kaya sa tingin ko acetylen gang tong tumira nito, mga kababayan. Kahit dito sa amin ay tumira din ang acetylen gang na yan eh. Pawn shop din yung tinira nila. At hindi sila naghukay, yung sahig ng motel sa baba noon nagrenta ang pawn shop, kaya binutas nila ang sahig ng motel kung saan 1 week sila doon na nag-abang o nag-rent. At of course, kuha nila lahat ng alahas ng pawn shop. Kinaumagahan ay dumilat yung mata ng manager, ay wala na yung mga alahas. Ganito rin ang nangyari dito sa Misamis Mall. Grabe talaga, nilimas ang mga alahas. Kaya ang maganda lang sa ending ay nahuli yung mga magnanakaw. Kaya ito ang video, courtesy sa atin ng GMA, atin panoorin. Ano ang gagawin sa Pilipinas sa Pilipinas ito siyang sayo na po sa update sa nabok ng pagdungkap sa Pilipinas mo video na to para maklaro taga Puro 4 Barangay Isidro Ditan, Tangub City, Luna Barangay Migkanaway, Tangub City, Barangay Brian close nga napagi mga lain pa nga mga suspitsado. okay video kung sa'y nakitang motibo sa pulis sa first nahimutan sila suspect sa mo sa pagdungkap. First, nagbasita natin nakuha ang identity through sa CCTV footage, and then during sa investigation na to, nag-backtracking ta. Mismo gikan sa bangag sa floor sa Gaisano, going sa kanal. Then kanal, mga 86 meters, ning sulod ni siya sa compound sa parking lot sa usa ka mall. Okay, so ito na yung sinabi ko na nagrenta sila ng space as peryahan sa parking lot pala ng mall. So 86 meters daw, ang layo-layo, di ba? 86 meters yung hinukay nila papunta sa ilalim ng sahig ng mall eh. Gaisano Mall pala ito. Kaya pala nandun yung malaking jewelry store sa loob. At ayan, di ba ang modus? Rintahan yung space ng parking space ng mall. Piryahan daw. Yun pala, kinagabihan, naguhukay sila. Grabe. Ang gagaling din. Pero ang ending ay nag-unsihan sila dito sa ending. Merong dumating isang grupo at tinangay sa kanila yung mga alahas. Ewan ko lang kung totoo o yun ang sinabi nila sa mga pulis, kaya hindi nila sinuli ang mga alahas dahil na double cross daw sila. Ay nako, baka alibay lang eh. Patuloy tayo sa balita. Rintahan isa sa mga perya. So only rintahan isa sa mga perya. So only wala in rin dito kundi mga taga-perya ba na sila mga kubo-kubo dito. Of course, si
separate man tong ilahang peryahan ng mga gabi nga na imo anha ng mga tao. And then napod sila mga balay-balay dito. So dito ra dool sa ilahang mga kubo-kubo, mga 50 meters siguro ang gilayon sa bangag dito sa ilahang kubo. Kini nga grupo ang pagbuhat sa maong krimen is tawag nato sarado kayo. So Yes. kini nga grupo matawag pa nato organisado sila ng grupo. Well planned siya pero base sa atong initial na profiling sa mga suspects and investigation. Kani nga mga personality sa gikan sa Tanggob Mhm. na employed lang ni siya sa peryahan September nga time nga dito sila sa Tanggob nag-establish og peryahan, and then nadala sila diri sa Usamis. So kung mao na atong basihan, moral bag-o pa sila nagkapuan ani sa uban nga mga personality. So local siya, siguro naisa sila na Grabe, oh. experience kabahin namin. Ayan, grabe Maka-access pala, oh. sila sa kanal from compound sa peryahan likod lang pala ng kubo to nila, oh. Gaisano. Habang busy yung mga tao doon sa piryahan, ay dahan-dahan silang naghukay. Usamis pala, hindi Misamis. Misamis yung nasabi ko kanina eh. Usamis Heist. Mali yata yung titulo ng ng video na to. Kasi sa titulo niya ay Misamis Heist eh. Kaya akala ko Misamis. Usamis pala. Grabe, sa Usamis pala to. At Gaisano pa yung tinira. Ang kapal-kapal ng sahig ng Gaisano, di ba? Yung buhos sa flooring. Binutas eh. Talagang magagaling na mga na mga daga. Parang mga daga eh. Sumusuot sa imburnal eh. O eto. Patuloy tayo. Makikita nyo dito. Isa-isang hinuli. Isa-isang hinuli. So, ang ilang gikalot mga about 5.5 meters para masulod. So, ang ilang gikalot mga about 5.5 meters para masulod ang Gaisano pataas sa floor sa food court. So simple nga dili sa piagilin. Wala tao abot sa inyong mga investigasyon na simple ko na doon na po'y nagulat na ano sulod sa Gaisano. Tama, Wala tama. na siya sa amo ang kuan kay kung naay naghulat sa Gaisano nganong mo agi pa man sila sa aning lisod naning kuan. So Okay, diri sila so agi tama yung ng exit sinabi court ng sa maong Ipe. kanal. Na walang kakontsaba sa loob. Dahil nga kita naman natin na dumaan sila sa mga imburnal. Okay, so mayroon isang video pa rito na nag-dramatize nito. Panoorin natin kung paano hinuli ng kapulisan itong mga kawatan na ito. Ito'y ano lang ito, dramatization. Parang ano lang, hindi ito yung mga talagang hinuli. Dramatization lang ito. Parang pag ano lang, reenactment. O ito ang video, courtesy ng GMA. Na mga suspect. Ma'am, posibleng inside job to. I-lockdown muna natin ang mall, baka nandito pa yung magnanakaw. Ng mga suspect. Ma'am, posibleng inside job to. I-lockdown muna natin ang mall, baka nandito pa yung magnanakaw. Sige po. Patingin na rin po ng CCTV nyo. Opo. May mga na-recover tayo doon na mga jogging pants, sweatshirts, bonnet. Nung una, inisip ng mga pulis na posibleng inside job ang nangyaring panluloob. Nilockdown namin yung buong store at nakipag-coordinate naman yung may-ari ng mall. Hanggang isang butas ang nadiskubre ng mga pulis sa may food court ng mall. Nasa 10 hanggang 15 metro ang layo nito mula sa mga jewelry store. Yung butas, maliit lang. Yung kasya talaga, yung manipis lang na katawan ng tao. Doon na kami nagkaroon ng idea na hindi ito inside job.
Ilang ebidensya rin ang nakuha ng mga pulis. Meron tayo na-recover na hacksaw blade doon sa mall. Okay, Sa so patuloy na ayun investigasyon no, ng mga balikan otoridad, muna natin yung nasa kamay nila ang isang Grabe, kopya ang ng daming closed alahas ng circuit lalaki. television o CCTV camera. sana ba yun? So ito, ayan o, Cuban, ano to eh, Cuban chain. Ang lalaki, grabe naman. Sa isang kwintas na ito, siguro, ano to, 3 kilo to eh. 3 kilo, so 11, make that 10 million ang kilo ngayon ng ginto. So 3 million bawat kwintas na to sa estimate ko. Ang lalaki kasi oh. Grabe, sobrang lalaki. Cuban chain yan eh. Itong isa ay ano to, rose gold. Ito yellow gold. Galing. Kaya pala talagang pinasok, no? Kasi ang lalaki ng mga alahas pala diyan. Okay, so patuloy tayo sa video. Ito na yung mga pagmumuka oh. Nakuna ng CCTV. Ano ang matutuklasan ng mga pulis sa kamera? At paano mahuhuli ang mga kawatan? Ano ang matutuklasan ng mga pulis sa kamera? At paano mahuhuli ang mga kawatan? Grabe. Tinatayang nasa 35 million pesos ang halaga ng mga ninakaw na pera at alahas mula sa 3 establishment ng isang mall sa Ozamen City, Misamis Occidental. Nung una, palaisipan sa Ozamen City Police Okay, so kung grabe, paanong grabe. nagawang Dalawang pagnakawan jewelry ang shop dalawang pala, jewelry kaya shop 35 at million isang mahigit ATM machine ang ng nakuha itong mga nakasaradong magnanakaw. mall. Ngayon ang problema niyan ay sinabi nila na paglabas daw nila sa lungga ay inagaw ng ibang grupo. Kaya walang natira sa kanila kahit isang alahas. Nako, baka ano lang yan, baka ibinaon lang nila, di ba, sa unahan. At kapag nakalabas na sila sa kulungan ay kukunin nila yun muli. Di ba? O kaya ipahukay nila sa kanilang mga relatives habang sila ay nakulong at ibayad na piyansa. Di ba? Pambayad na piyansa. Grabe. Kawawa yung may-ari ng jewelry store, no? Kasi ang lalaki ng alahas eh. Grabe, sobra namang laki yun. Grabe naman. Diba ang lalapad. Kaya tiba tong mga treasure hunter na to eh. Grabe naman ang mga treasure hunter to. Ang treasure naman ng mall ang tinatarget, hindi Yamashita Treasures, mga hayupak, kinayupak talaga. Grabe, hindi nagbabanat ng ano eh. Hindi katulad sa atin na dami na nating hinukay pero wala pa rin eh. Sila, nanigurado sila eh. Bahala kung 80 meters yung layo, eh, sigurado naman kapag napasok nila yung loob ng mall ay mayaman sila. Yun ang nasa isip nila eh. Akala nila hindi sila mahuhuli. Kaya lagot sila dito. Dapat merong part 2 itong ano na to eh. Balita kung ma-recover pa ba yung mga alahas. O patuloy tayo. Posibleng inside job to. I-lockdown muna natin ang mall, baka nandito pa yung magnanakaw. Patingin na rin po Chief, nakita namin sa CR. Posibleng inside job to. I-lockdown muna natin ang mall, baka nandito pa yung magnanakaw. Patingin na rin po ng CCTV nyo. Hanggang isang butas sa sahig ng food court ang natagpuan ng mga pulis. 3:30, nakapasok na po sila. Nakapipi, naka-bonnet, saka naka-glove. Hanggang doon na po yung video ng CCTV. Ang isa sa 3 suspect na gawang abutin at ipaling sa ibang direksyon ang CCTV camera. Inikot nila yung angle ng CCTV para hindi sila makuha. Noong una, blanco ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng 3. Sunod na inimbestigahan ang butas sa sahig ng food court. Binaybay kung saan ang dulo ng butas. Grabe, daming Sa alahas cellphone oh. video na kuha ng mga pulis, 2 lalaki ang pinasubok nilang pababain sa butas sa sahig para baybayin ang pinagmulan ng hukay. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang 2 sa butas ng kanal na nasa labas lang ng mall.
confirm natin na kaya talagang pasukin ng tao yung butas. Mhm. Sinundan pa ng mga pulis kung saan patungo ang butas. ito Hanggang na. isang bakanteng lote ang kanilang natuntun. Ang bakanteng lote patungo sa isang peryahan. Dito na nagsimulang imbestigahan ng mga Okay, pulis so ito yung ang mga tauhan reenactment na lamang ito. ng Hindi perya. na ito yung mga totoong magnanakaw. Ito yung mga Nakausap nila artista na ang lamang ito. mismong namamahala Ang sa lugar. makikita natin sa video. Kaya ganito ang pagkahuli sa mga to. Ang tapang-tapang, no? Dapat sumibat na sila diyan. Talagang matapang, akala nila hindi sila mahuhuli. Kaya ito, nagtatrabaho pa rin kunwari sa piryahan. So ito na ang mga pulis, oh. Ano yun, sir? Alam mo sa butas na nakita namin marami. Butas? Wala kaming ginagalaw dyan. Ano yun, sir? May alam ko sa butas na nakita namin malapit dito. Butas? Wala kaming ginagalaw dyan. Baka yung mga tauhan nyo, may nakakaalam. Wala ba kayong mga ibang napansin? Nagkaroon sila ng party. Sabi doon sa parang manager nila, ito yung mga tao na nawala bandang 12 o'clock midnight na hindi na nila nakasama. And hindi na niya ma-account kung saan ito pumunta dahil hindi nag-join sa kanila. Nung bandang alauna, napapansin na lang namin na nawawala ang ibang sa amin. Sa puntong yun, lalong lumakas ang kutob ng mga pulis sa mga taong posibleng sangkot sa pagnanakaw. Around 50. Ayun, naging patay ka 6 dyan. na lang yung persons of interest namin na sinabing wala doon. Yan, si Eric! Uy, Eric! Nangyari to! Kalaunan, nakausap ng mga pulis si alias Eric, ang isa sa mga nagkatrabaho sa perya na kabilang sa persons of interest. Anong nangyari dyan sa daliri mo? Mukhang sariwa pa yan, ha? Ano ang isisiwalat ni Eric sa nangyaring nakawan? Konektado sa butas na nasa labas ng mall na malapit naman sa isang peryahan. Wala ako, naginuman lang. Diyan lang din. Unang sumalang sa pagtatanong ng mga Ayan. pulis ang isa sa mga persons of interest na si alias Eric. Kapansin-pansin daw noon ang pagiging balisa ng lalaki. Ayan, so klarong-klaro naman yung mayroon siyang Mapakali, sugat sa namumutla kamay. na. Sigurado Tapos sa actually, paglalagari nagsishake siguro ito. yun. Yung kamay niya, Nagkasugat-sugat siya dito. yung paa niya, At nagsishake. nanginginig, ha? Napagagago naman. Nakuha na nga nila yung mga ginto tapos umistambay pa rin sa sa piryahan para sabihin na inosente siya, di ba? Akala nila hindi sila mahuhuli. Ang problema nito, ang karamihan ay nakasibat na at 3 lang yung nahuli. Kaya dapat merong part 2 ang video na to para malaman natin kung nababawi ba yung 35 million worth of gold na kanilang nanakaw sa dalawang pawn shop, dalawang jewelry shop sa loob ng Gaisano Mall sa Osamis. Matatandaang ilang ebidensya ang natagpuan ng mga pulis sa mall, kabila ang isang hacksaw blade. Matatanda ilang ebidensya ang natagpuan ng mga pulis sa mall, kabilang ang isang hacksaw blade. Anong nangyari dyan sa daliri mo? Mukhang sariwa pa yan, ha? Wala ako. Sumabit na sa paglalagari. Kaya naman nang mapansin nilang may sugat sa daliri si Eric, lumakas ang kutob nilang posibleng sangkot sa nangyaring nakawan ang lalaki. Nangyaring nakawan sa mall. Hindi na ako sama. Eh bakit ka tumatakas? Yung totoo, ano ba talaga alam mo? Na-hold siya ng kapulisan natin at sinabihan siya na pwede ka namin kasuhan ng disobedience. Ayon sa mga pulis, hindi nagtagal, umamin si Eric kapalit Patay, ng dawit-dawit hindi na. pagkasampa sa kanya ng kaso. Ito mga to. Kasama mo ba yan? Sino-sino ang mga idadawit ni Eric? Ito na, oh. Paano nga ba pinagplanuhan at isinagawa ang Osamis Heist? Isa lang muna, ako muna.
Hindi na ako sama. Eh bakit ka tumatakas? Yung totoo, ano ba talaga alam mo? So, ito na yun, no? If you want to try the buckle this, Bubutasin natin yan papunta dun sa drainage system papunta sa mall. Malit lang. Yung kasya tayo. Sakto natin yan. Gawin natin yan bago magbagong taon. Tapos habang nangyayari yun, Ayun, so papasukin na natin sinabayan yung mall. pala nila yung bagong taon. Sakto yan, habang nagpuputukan, Yun na yung pagbutas nila papasok na sa tayo. Gaisano. Wala At makakapansin. kahit Wala alarm pa makakarinig. yung burglar alarm sa loob ng Gaisano, hindi maririnig dahil nga alas 12, alas 11 ng ng New Year ay ang ingay-ingay ng mga paputok. Kaya kinaumagahan na nalaman ito. Galing din, ha? Grabe. Kaya ito ay nako. Huling-huli, eh. Balik tayo sa video. Sa ibinigay na salaysay ni Eric, gabi ng December 29. Libre laban. Sa ibinigay na salaysay ni Eric, gabi ng December 29, sinimulan nila ang paghukay mula sa peryahan. 29, naghukay sila muna dito sa entrance ng peryahan. Sabi ng yung suspect na tour witness natin, naghukay sila ng mga 1 o'clock ng umaga. Ano pre? Tara! Kaya pa! Okay. Sa loob ng 3 araw, ayon pa kay Eric, matyaga silang naghukay habang sinusundan ang linya ng Imbornal papunta sa mall. Sige, kasunod mo ko. Sige, sunod ako sa'yo. Nabanggit nila ma'am na isabay nila sa January 1. Kasi maingay, tapos yung mga tao nag-iingay din kasi bagong taon, nagpa-party. Kaya conducive sa nila, sa plano na i-materialize. Samantala, sa ibinigay na salaysay ng security guard ng mall sa mga police. Papasin mo ba? Kanina pa yung ikot na ikot dito. Napasin niya ang isang lalaki. Baka may hinihintay lang. Samantala, sa ibinigay na salaysay ng security guard ng mall sa mga pulis, madaling araw ng January 1, 2024, napasin niya ang isang lalaki na nakapwesto sa labas. May nakita daw siya na tao sa labas ng mall na nakastandby lang doon sa labas. Pero nung nilapitan niya, wala naman itong ginawa. Kaya hindi na rin niya sinita. Ayon kay Eric, siya ang nagsilbing lookout ng grupo. Mula doon sa bakanting lote na ginamit nila as perya, yung mga suspect ay pumasok, binutas nila yung pader doon sa may perya, papasok, papunta sa drainage. At saka gumapan sila dito sa Grabe, drainage, ang gagaling, papasok dito sa, Okay, sa may patuloy tayo. lapit sa food court. At hinukay naman nila from drainage to food court at doon sila lumabas sa food court. You always wondered why that app didn't exist. Bag mo! Hindi nagtagal, tuluyang napasok ng grupo ang food court ng mall. So ito na. Ito pala ang inuna nila, yung ATM machine. Siguro merong mga 300,000 dyan, di ba? Hindi naman siguro umabot ng 1 million ang laman ng ATM. Katapos nito ay yung dalawang jewelry store na. Balik tayo sa video. Una nilang nilimas ang pera sa ATM machine. Una nilang nilimas ang pera sa ATM machine. Sunod na tinarget ng mga suspect ang mga alahas at pera sa kalapit na jewelry shop.
binutas na naman nila yung roll up o yung steel doon sa food court para maka-access sila sa pathway doon sa mga establishments na ninakawan nila. So, yung isang jewelry store, nasa pathway lang man yun. So, at saka yung itim, doon na ninakawan na nila. Matapos looban ang unang tindahan ng mga alahas, isa pang jewelry shop ang kanilang ninakawan. Panalo, jackpot tayo dito, pre. Yung isa pang jewelry store, binutas nila yung roll-up door at saka binasag yung salamin, kaya nakapasok din sila. Dito na sila nakunan ng CCTV habang nasa loob ng jewelry shop. Sa video, makikita ang 3 taong nakabonet. Ipinaling pa ng isa ang CCTV para hindi makunan ang kanilang pagnanakaw. Maging ang mga vault ng nasabing mga tindahan, puwersahang binuksan ng mga kawatan. Ang nakuwang mga pera at cash, agad na binalot sa plastic para maipuslit palabas sa butas. Yung mga jewelries and cash, binalot nila ito ng garbage bag na itim. Yun na rin ang ginamit nila pambalot sa mga tools, yung garbage bag na itim para hindi mabasa. Sa investigasyon ng mga polis, ilang oras din ang inabot ng buong operasyon ng grupo. Grabe. Ako yung nagtaka dito, bakit nakubad pa sila, no? At din paglabas nila doon sa peryahan ay nakahubad sila eh. Tapos sinalupong daw sila ng parang inano sila eh, parang na double cross ng isa sa mga kasama nila. May contact daw na holdupin sila pag-aho nila sa lungga. Pero sabi ng kapulisan ay baka alibay lang para maitago nila yung mga ginto. Magpakulong na lang sila kahit 10 taon total paglabas nila ay sigurado naman na meron silang 35 million pesos na pera halaga ng mga alahas. Okay, so ito na yun. Ito na yung ending. Uy, wait lang! Tara, pre! Isa mo! Yung execution nila nasa ano lang, mga 3 to 4 hours lang. Nakalabas na kagad sila sa mall. Sa investigasyon ng mga pulis, isang saksi ang nakakita sa 3 sa mga suspect habang palabas ng butas sa may peryahan. Bit-bit pa rin ang mga ninakaw. Sa pagkakataong ito, wala nang damit ang ilan sa mga suspect. Meron tayong isang motor cab driver na andon sa area bandang mga alas 5 ng umaga and nakita niya itong mga to na lumabas sa may butas na yung iba nakabrief na lang. Pare, ganda nito. Ganda nito. Pre, bagay sa akin to. Akin na to ha. Samantala, sa ibinigay namang salaysay ni alias Kokoy na itinurong leader ng grupo nang makalabas sila sa butas sa may peryahan. Sino to mga to? Mga tauhan daw nung boss na kausap mo. Oh, magpa-JB mo na kayo. Good job, guys. 3 lalaki ang nag-aabang Alright, sa so kanila ito yung ending at tumangay ng raw kwento. ng mga ninakaw nilang Wala daw pera sa at kanila ang mga alahas. ginto dahil hinold up daw sila ng parang tauhan ng kanilang boss. Kung sino man yung boss nila ay ito yung dino-double cross sila dito. Parang salisigang, di ba? Pero hindi ka panipaniwala eh, di ba? Kasi
Bakit naman mayroon pang mag-double cross sa kanila? Eh sila lang yun, di ba? Mga ka-TH. Kaya ang video na ito ay isang lesson learned na hindi dapat natin pagtangkaan o pagplanuhan na nakawin yung mga ginto na nariyan sa mga mall. Sa ating mga ka-TH ay talagang hanapin natin ay ang nakabaon na Yamashita treasures. Hindi itong mga nandiyan na sa mga pawn shop at sa mga mall na mga ready to wear na mga ginto. Kaya ito isang lesson para sa mga masamang pag-iisip na nagtitreasure hunt ng mga ginto ng mga negosyante sa mall. Kaya mabuti nga at nahuli at sana mabawi yung naitago nila ng mga napakaraming ginto at pera at masauli sa may-ari. Alright, so anong masasabi nyo dito mga ka-TH? Pag-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat. Happy treasure hunting!